Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral mula sa libro ng Mateo. So buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo 9:35 hanggang 38, Matthew 9:35 to 38. Nakita natin doon sa chapter 8 at saka chapter 9 ang napakaraming mga mirakulo na ginagawa ni Jesus. Kasama na dito ang pagpapagaling ng mga bingi, ng mga dinudugo, yung pagbibigay ng mata sa mga bulag, at higit sa lahat nakita natin na siya ay bumubuhay ng mga patay. At lahat ng yan ay kanyang ginagawa dahil sa isang layunin, para makita natin na siya talaga ang Mesiyas. Nung naandito si Jesus, karamihan ng kanyang itinuturo ay saliwat doon sa itinuturo ng mga Pariseo, yung tinatawag na pinuno ng mga panahong iyon. At paano malalaman ng mga tao noon kung sino ba ang tunay na nagsasabi ng totoo? Si Jesus ay hindi man lamang nakapag-aral doon sa mga tinatawag na mga institusyon na pinag-aralan man ng mga Pariseo. Ngunit dahil sa kanyang ipinakitang mga kababalaghan, kapangyarihan ng pagpapagaling, kahit na yung pagpapatigil sa bagyo, nakikita nila na siya na nga ang Mesiyas, at yung karamihan ng kanyang ginagawa na pagpapakita ng kanyang mga kredensyal bilang Mesaya ay nahulaan na noon pa sa lumang tipan. Pero itong araw na ito, meron tayong kaunting tinatawag na pagbabago dun sa ministry ni Jesus. Maraming nakikinig kay Jesus, maraming sumusunod sa Kanya, pero mas marami yung sumunod sa Kanya dahil lamang sa mga mirakulo. Hindi dahil sa gusto nilang magbago o kailangan nila ng tagapagligtas. At tatapusin natin ngayon yung chapter 9, sapagkat pagpasok ng chapter 10, magkakaroon ng strategy change, iiba niya yung estratehiya niya, magkakaroon ng shift. From miracles, ang gagawin niya, temporarily, magdidisipulo siya. He's gonna go into discipleship nung kanyang mga tunay na mga tagasunod. Pero ngayong araw na to, i-review natin yung kanyang mga ginagawa at saka yung motibasyon kung bakit ba bumaba dito si Jesus. Ano ba yung pangunahing motibasyon kung bakit ang Diyos nagsakatawang tao at bumaba sa mundo? Ano ba yung puso ni Jesus? We will see that today. Napaka-importante niya sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga Christian workers. Kasi a lot of times, sa mga Christian workers, yung mga manggagawa, nadi-discourage yan. Ang sabi nga nila, ang pangunahing sandata daw ni Satanas, laban sa mga manggagawa ng Panginoon, ay ang panghihina. Sapagkat ang gawa ng Diyos, ang ministry, a lot of times, hindi madali. So, pag nakita natin ang mga dinanas ni Jesus, nakita natin na nahirapan din siya, makita natin yung puso niya, ito ay magsisilbing motibasyon din para sa atin upang magpatuloy ng paglilingkod sa Kanya. Kaya basahin po natin ang Mateo 9:35 hanggang 38. Patingin nga ng mga Bible natin. Okay, I use the PowerPoint, pero sana hindi nyo lagi inaasahan na hindi lang magdadala ng Bible. Kasi baka yung mga taga-CCF, pag sinabing basahin natin ang Matthew 9, tapos sasabihin, nasan yung PowerPoint? Wala kaming Bible. Lagi may PowerPoint. So always bring your Bibles at susundan nyo yung ating pag-aaral. Mateo 9:35 hanggang 38. At mababasa natin dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Manalangin po muna tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa banal na kasulatan. Dahil po kami ay pinadala ninyo nitong librong ito, meron po kaming batayan para po sa aming pamumuhay at ganoon din sa aming paglilingkod sa inyo. Sana, Panginoon, lahat ng naandito, dadapat iba-iba ang aming antas ng pagkakakilala sa inyo, ng aming paglago,
lahat po ay mahipo nitong aming pag-aaralang salita. Because this is your divine word, it has the power to change. Call our attention. Kunin yung aming atensyon upang kung meron man kaming babaguhin, kung meron man kaming dapat pagtuunan ng pansin na gusto niyo sabihin sa amin, ito'y aming matutunghayan. Sana, Panginoon, kayo po ang manguna sapagkat hindi kaya ng pastor na ipaliwanag ang pag-iisip ng Diyos na mula sa Biblia. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu na napapaloob sa pastor at napapaloob din sa mga makikinig, kami po ay may kumpiyansa na kami po ay may matututuhan at kami ay inyong matuturuan para sa inyong will at layunin sa aming buhay. Kayo po ang manguna at mapaluhalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tulad ng sinabi ko, yung chapter 8 at saka chapter 9, ito yung mga patotoo na si Jesus nga ay ang Mesiyas. Walang makakagawa ng kanyang mga ginawa. Ang sabi nila sa 3 milyong tao na roughly nandun sa Galilea, lahat ng sakit, lahat ng klaseng sakit kanyang pinagaling. He got rid of all diseases. So napakatindi ng kanyang ginawa. Pero pagkatapos nitong ating pag-aaral ngayon, in fact, sisimulan na natin dun sa last few verses, makikita natin na sa dami ng nakakakita ng mga mirakulo ni Jesus, karamihan sa kanila hindi pa rin naniniwala. So he started focusing dun sa mga totoong naniniwala. Natatandaan nyo nung pinagaling niya yung mga bulag, sabi niya nga sa mga bulag, wag niyong ipagsasabi na, wag niyo nang ipamalita na kaya kong gawin itong mga kababalagang ito. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay lumalapit kay Jesus bilang prosperity gospel, hindi na dahil sa salvation gospel. Hindi gustong mag-akit ng Panginoon ng mga tao na ang kailangan lamang sa Kanya ay libreng tinapay at isda at pagpapagaling. That is not the way of God. Marami ngayong mga false teachers na sinasabi nila marami silang miracle na nagagawa, nagpapagaling, gumaganon, tumutumbay yung mga tao. At ang mga tao ay lumalapit dahil doon. Pero makikita mo na ang Panginoon, hindi ganun yung kanyang pamamaraan. Ipinaliwanag natin sa mga nakaraang mensahe na si Jesus ay napakaraming pinagaling, pero hindi lahat ng gumaling ay nasagip. Natatandaan nyo? God looks at the heart. The Christian faith is not a pragmatic faith. Hindi siya yung practical lamang. Ito ay pananampalataya ng mga taong alam nilang sila ay makasalanan at gusto nila ng tagapagligtas, hindi sa pananalapi, hindi sa kapansanan lamang, kung hindi kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya si Jesus, he started narrowing down his ministry from mass healing to discipleship. So makikita natin from chapter 1 ng Matthew, intentional ang daloy ng misyon ng Panginoon dito sa mundo. Chapter 1, nakita natin yung genealogy, tapos nakita natin yung pag-aapirma ng mga kapangyarihan sa lupa na siya na nga ang Messiah, yung kanyang katuruan sa chapter 5, yung kanyang mga mirakulo sa chapter 8 and 9, and then pagpasok ng chapter 10, yung kanyang estratahiya, his strategy for reaching the world. At dito tayo talaga papasok na ikaw at ako bilang mga Kristiyano. Sapagkat lahat ng ating natutuhan, lahat ng narinig mo, we have 1 year's worth of Matthew verse by verse. In fact, pinaduplicate namin yan. Last week, Doc Rico and I went to Mindanao and the Visayas, and we duplicated 1 year's worth of Matthew to distribute to the Tagalog churches of CCT and other churches. Lahat yan ay napapag-aralan natin upang malaman natin kung anong ba ang ating partisipasyon sa gawain na sinimulan ng ating Panginoon. Ngunit, bago natin puntahan iyan, yung tinatawag na discipleship ng Panginoong Hesus, pagtuunan muna natin dito sa ating pagkambyo, papunta sa discipleship, ano ba yung mga ginawa ni Jesus? At bakit niya iyon ginawa? This is Jesus' primary strategy for ministry. At napaka-importante, lalong-lalo na sa katulad nating lumalago mga Kristiyano, and I understand, I believe, naniniwala ako na ang isang Kristiyanong lumalago, isang palatandaan na ikay lumalago, gusto mo maglingkod sa Panginoon. This becomes your new passion. Hindi ka na basta-basta na-feed na lang ni Lord. You wanna feed others. Pero ano yung kanyang motibasyon?
So 20 lamang ang ating oobserbahan ngayong araw na ito. Ang kanyang habag o ang kanyang compassion at ang kanyang commission o ang komisyon niya sa mga mananampalataya. Sabi sa verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. So tingnan natin, kung may gagayahan ka, tingnan mo, ano bang ginagawa niya? Nung nandito siya, nilibot niya ang lahat ng bayan at nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. So there's a threefold strategy. So tingnan muna natin, anong ginawa niya? Nag-ikot siya, he was going around. According to the Jewish historian Josephus, si Josephus is a Jewish historian, hindi siya Christian. Pero he's a recognized secular historian. So lahat ng kine-claim natin sa scripture, lahat ng binabasa natin, ikino-compare natin sa actual historical record. So si Josephus, na hindi naman Christian, sinusulat niya lang yung kanyang obserbasyon as a historian, during the time of Jesus, sa panahon ni Jesus, yung area na panagmiministeryohan ni Jesus doon sa Galilee is about 40 miles wide and 70 miles long. Ganun siya kalaki. 40 miles wide and 70 miles long. So, isipin mo siguro 1 hour that way and 2 hours that way. Yun yung area. Nakapunta na ako dyan. Pinakita ko sa inyo yung picture. Hanggang ngayon, wala pa nagdo-donate dun sa Pastor EJ's touring fund. Nakita niyo yung mga picture dun sa Galilee, di ba? So, yung mga tao, nag-ipon-ipon doon because of the lake, the Sea of Galilee, yung lupain doon, mayaman, it's a fertile soil. So, there were roughly about 3 million people. Ito yung target ni Jesus. There were about 200 cities and villages. Ano ba yung city? Noong unang panahon, ang city, yun yung mga lugar na may pader. Pag walang pader, it's a village. Ang smallest lugar na pinagmiministeryohan ni Jesus, yung tinatawag na city, ang pinakamaliit, mga 15,000 inhabitants. So lahat to, all that area, lahat ng sakit dyan, pinagaling ni Jesus. What a testimony and what evidence. Di ba, napakatinding ebidensya niyan. Ang tanong, ba't hindi naniwala sa kanya yung mga Pariseo? Ba't ang dami pa rin hindi naniwala? You know why? Paulit-ulit ako dito. Love of sin. Kahit kitang-kita na nila ang katotohanan, ayaw pa na nilang maniwala. Di ba, last week, yung sermon ko, yung the indifferent, yung wala silang pakialam. Nakita ko, mukhang siya nga yung Messiah, pero okay lang. Tapos yung indignant, the Pharisees were very angry at him. But yung birth ng ministry niya ay napakalawak. Ang tawag dito sa kanyang ikot na to, ito yung tinatawag na the Third Galilean Circuit. So minamapa natin yung activity ni Jesus Christ. Mapapansin natin na sa kanyang pag-ikot, wala siyang pinipiling lunsod o nayon. He was not choosing. There were wealthy cities, but there were also poor and obscure villages. So mahirap o mayaman, pinapasok niya. And that should be a pattern for us as well. You know, I pastor a Tagalog church na not necessarily poor, but a lot of the Tagalog congregants in the churches I pastor are very poor. But I also pastor an English church. So normally, naghahalo na yan. Which is good. Anong ginagawa niya? Again, bakit ko hinihimay ito? One word at a time. Ito yung pattern na dapat mong matutuhan. Number 1, para tularan. Number 2, para makilala mo ang Panginoon. Isa sa pinaka-importanting bagay sa paglago ng Kristiyano ay yung kilala niya ang Panginoon. Para alam mo ang importante sa Kanya, alam mo yung ginawa niya dito, at siya ay magsisilbing gabay sa iyo sa iyong lakad Kristiyano. So, siya ay nagtuturo. He was teaching in their synagogues. Ano ba yung synagogues? Umiikot siya sa mga synagogue. Noong unang panahon, wala pa yung mga sinagoga. Nangyari lamang ang pagtatayo ng mga sinagoga during the Babylonian exile. Nung ang mga Israelites ay nasakop ng mga taga-Babylonia at dinala sila doon sa Babylonia for 70 years. Noong unang panahon, bago ang pagsakop na iyan, hindi sinagoga ang lugar ng sambahan, kundi ang templo, the temple. Siguro nakita niyo na yung picture niyan. The temple at Jerusalem. At lahat ng
Hudyo na nakatira sa area ng Palestine before the captivity ay nakatira less than 100 miles from the temple. So talagang nag-iipon sila doon. Ngunit nang nasakop ang bansa, sila'y ikinalat, so they started the synagogues. Which a lot of yung ginagawa natin dito sa simbahan, merong pattern doon sa synagogue. Ano? Ang isang sinagoga, 10 Hudyo na kalalakihan na naipon sa isang lugar ay pwede na magtayo ng sinagoga. So today we have elders, we have council of elders and pastors na nangunguna sa isang simbahan. Noong unang panahon, yung mga sinagoga ay makikita sa pamamagitan ng kanyang mga gusali na merong matulis na pole sa gitna na natatanaw doon sa buong nayon o city, at makikita mo yon mahahanap mo siya, susundan mo lang yung tore na iyon. Sabi nung isa pang Jewish scholar na si Philo, ang mga sinagoga ay ginagamit primarily para sa pagbabasa at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. So, as early as the time of Nehemiah, yung ginagawa natin yung ginagawa na ano yun? They read the scripture and then they explain scripture. Nakukuha nyo? Pinapaliwanag ko mabuti sa inyo kasi ito yung ginagawa natin. We read the text, we explain the text, we apply the text. That is the job of the pastor. So pag-aaralang masusi ng pastor yung teksto at ang aking trabaho ay parang delivery boy lamang. Hindi ako naandito para mag-imbento ng aking mga katang-isip. Kung hindi, ito yung sinabi ni Lord, ito yung pagpapaliwanag dyan at i-deliver ko sa inyo. So the synagogue, sabi ni Philo, ay para sa pagbabasa at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. At nung unang panahon, merong tinatawag na freedom of the synagogue. Sabi ng mga scholar, Jesus Christ is the master of biblical exposition. Pag sinabi natin exposition, babasahin ko, di ba? Ilang taon na tayo dito, babasahin ko, ilang verse, tapos isa-isa kong papaliwanag, di ba? Today, medyo OC tayo, hindi lang verse by verse, where I'm explaining to you word by word. Teaching, preaching, healing. Why? Kasi yun ang magpapalago sa atin. We read the mind of God through His Word. At yan ay ginawa din ng Panginoon sa pagpapakalap ng Ebanghelyo. Merong polisiya ang mga sinagoga noon na ginamit ni Pablo, the Apostle Paul, and the Lord Jesus Christ. Ito yung tinatawag na freedom of the synagogue. Mambawa, ako yung umiikot, ako si Pablo, ako si Jesus, pwede akong pumunta sa kahit anong sinagoga as a rabbi, as a Bible teacher, as an Old Testament teacher, at merong polisiya na tinatawag na freedom of the synagogue, ang kalayaan ng sinagoga, na kung saan ang isang bisitang rabbi o teacher pwede magturo. So, ginamit ito ni Pablo at saka ni Jesus sa pag-ikot. And Jesus in particular in Galilee. Para mapaliwanag sa mga tao, ang banal na kasulatan. So what we're doing here today, and in the last year, ay merong paghahambing sa ginagawa nila Jesus noon. Kasi noong unang panahon, ang mga sinagoga, they explained the Old Testament, pero si Jesus actually, He doesn't only explain the Old Testament, ang pinapaliwanag niya, Old Testament, at yung connection ng Old Testament sa Bagong Covenant. Kasi nung binasa niya, nung isang beses, from the book of Isaiah, binaba niya, sabi niya, ang sinabi sa Isaiah ay natupad na sa araw na ito. Kaya anong gustong gawin sa kanya? Gusto siyang patayin. So Bible exposition is very important. Ang pagpapaliwanag at pagbabasa ng teksto at masusing pagpapaliwanag nito ay napaka-importante. Ang mga sinagoga noon ay nagsisilbi ring paaralan. The Yiddish word for a synagogue is school, shul, similar to the English word school. Sapagkat dito pinag-aaralan ng mga kabataang lalaki ang Talmud. The Talmud is the official commentary of the books of the law of Moses. Teaching, yun yung ginagawa niya. So it's very important that the church does biblical teaching. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, parang kakaiba yung tinuturo mo. Sabi nila, kailan ka ba matatapos sa Matthew?
Ilang taon na tayo sa Matthew? 1 year and 2 months, 14 months. Nasa anong chapter na tayo? 9. Ilang chapter sa Matthew? 28. So, abutin tayo mga 3 taon. By the time we get to the Old Testament, at to the book of Revelation, at ganito yung speed natin ng kabagal na pagpapaliwanag, masusing pagpapaliwanag, baka marami sa atin dito, wala na. Baka hindi ko nga matapos to, na-high blood na ako eh. But it's very important na hindi tayo nagmamadali. Because that's what Jesus Christ did. So ano pang sabi? Siya ay nagtuturo, He was teaching, He was preaching. Okay, yung teaching and preaching, keruso, are different words. Ano? Yung teaching is didaska, but preaching is keruso. So Jesus, nagtuturo, at siya ay nangangaral din ng ebanghelyo, the gospel of the kingdom. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Yung teaching is basically exposition, but preaching is evangelizing. Preaching the gospel of the kingdom. At makikita natin ang gospel, ang ebanghelyo, yung deuyon, the good news, ay isang bagay na halos hindi mo inaasahan. Mapapalad ang mga mahihirap. Mapapalad ang mga nahahapis. Blessed are you when you are poor in spirit. Blessed are you when you hunger and thirst for righteousness. Hindi mo inaasahan. Pero pag ikaw ay taong nakakaramdam na ng kasalanan sa iyong buhay at pangangailangan ng kapatawaran, ang iyong geuyon, the preaching of the word, makes sense to you. Yan ang hinahanap ko, kapatawaran. Sapagkat ako'y punong-puno ng kasalanan. So that's what Christ was doing. Teaching, preaching the gospel. At saan niya ginagawa ito? Sa mga sinagoga. Makikita mo, He was preaching in street corners, sa kalye, sa tabing bundok, sa baybayin ng dagat, pinuproklama niya. And that's what we should do at the same time. Merong mga kapatiran dito sa CCF na pumupunta sa mga bilangguan, may mga pumupunta sa maliliit na church. I'm starting to deploy men to preach in the small churches na umaasa sa atin, sa tulong. And so I'm deploying men at napakarami pang pangangailangan. Why? Because Jesus started it. Dahil ginawa sa iyo ni Jesus. Dahil may sumunod kay Jesus na maabot ka, dapat ikaw paggamit din kay Jesus na may abutin pang iba. Bawat Kristiyano sa lugar na ito, may nakatatak na pangalan sa ilalim ng pangalan mo kung saan ka gagamitin ni Jesus. Sino ba ang yumakag sa iyo na kumilala kay Jesus? Eh kung humindi yun, di wala ka dito, nanonood kang sini ngayon. Kaya ka nandito because somebody obeyed God in teaching and preaching. Ano pa? He was teaching, preaching, and healing. Sabi nung susunod na kataga, therapeuo, healing every sickness and every disease among the people. At tulad ng sinabi natin, yung pagpapagaling, the therapeuo, ay isang pagpapatunay lamang para makinig ang tao sa teaching and preaching. Nakukuha nyo? Hindi siya talaga ginagamit, oy, punta kayo dito, may nagpapagaling dito, may nagpapakain, hindi. I am teaching you a word from God, itinuturo ko sa ebanghelyo, at ito ang patunay na ito nga ay totoo at mula sa kalangitan. So ang teaching and preaching ay pinapatunayan ng display of supernatural power. Yang tatlong iyan ang masasabi nating sumatotal ng ministeryo ni Jesus dito sa lupa. Teaching the Word of God, preaching the gospel, and supernatural power. That is the three activities that summarize the public ministry of the Lord Jesus Christ. At makikita mo, tulad ng binasa natin, nagpaparinig na ang Panginoon. Napakadaming aanihin. Kailangan ko ng mga manggagawa. Because this is a call to them and this is a call to you. Alam mo, sabi ko sa misis ko, lumalago kaya ang mga taga CCF Tagalog in 3 o'clock, the church that I am responsible for. Sa tingin namin, may dalawang pwedeng tingnan kung kayo nga ay lumalago. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba lumalago? Tingnan mo. Bimoy,
Mag-ahit ka na, lumalago na yung bigot. Hindi ho yun. Hindi yung paglago na yun ang sinasabi ko. Napaka-pilosopo nyo naman. Growing in the Lord. Bilang pastor, ito yung tinitingnan kong patunay. Although hindi naman ako Holy Spirit, hindi ko nakikita, no? Pero nakikita ko two things sa paglago ng isang Kristiyano. Number one, hindi na niya maituloy yung dati niyang kasalanan. Nagiging dirin-diri sa kasalanan niya kahit maliit pa lang. Maging matsungit ka lang, nagigilty ka na. Dati, sungit mo, sungit mo sa lahat ng tao. Ngayon, pwede ka masungit, pero mamaya nagpe-pray ka na. Pangalawa, gustong maglingkod. Because you're growing in the Lord, maya-maya, hindi ka na satisfied na nakikinig ka na lamang. Gusto mo mag-usher, gusto mo magturo, gusto mo mag-D-group. Hindi ko sinasabing hindi ka Christian kung hindi mo tinatatwa yung kasalanan at ayaw mong maglingkod. Hindi ko sinasabi yan. Pero, kumbaga sa kung nilitis ka ba, ikaw'y pinatatangan na isang Kristiyano, ikaw kaya ay mapapawalang sala. Hindi Kristiyano yan. You need that evidence. So these are the evidences. Yung kanyang pagpapagaling ay hindi kailanman nangyari sa historya ng mundo. Even in the Old Testament, there was never a time or a person, walang tao o kabanata sa istorya ng mundo na ang isang tao ay nagpakita ng ganyang kalawak at ganyang katinding kapangyarihan, lalo na sa pagpapagaling ng mga may sakit. In fact, sa Lumang Tipan, ang pagpapagaling ay napakamadalang. Kaya sabi nga nung mga nakakita ng ginawa ni Jesus, hindi pa nangyayari yan. Hindi pa natin nakikita mangyari yan kailanman. And they're referring to the Old Testament. So nung bumaksak si Jesus nagpunta si Jesus sa mundo, yung kanya ipinakita ay talagang kamangha-mangha at nagtuturo kung sino talaga siya. At dito na mangyayari yung tinatawag na shift. Yun yung kanyang ministry. Sabi niya dito sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Now we see the motive. Yung motibo ni Jesus kung bakit niya ginagawa yang mga ministry na iyan na teaching, healing, and supernatural power. Sapagkat siya'y nanlulupaypay at litong-lito, sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Siya'y nahabag. That word, move with compassion, habag. Ano pa ba sa Tagalog yung compassion? Ano sa Tagalog yung compassion? Yun, compassion. Habag, nahabag. Merong kakaiba yung Greek word dyan, di ba? Pinag-aaralan natin yung Greek word. Bakit? Para makita natin yung malalim at tunay na meaning o ibig sabihin ng salita. So, ano ba yung habag na yan? This is divine compassion. Yung habag ni Jesus. Paano ba mahabag si Jesus? Now, the Greek word for the word na habag is splanknidzomai. Splanknidzomai. Splank na. Ibig sabihin nito, sa sobrang habag niya, naapektuhan yung kaloob-looban niya. Yung kanyang tinatawag na intestine o bowels. Sapagkat nung unang panahon, ang ekspresyon ng matinding pakiramdam ng mga tao konektado sa mga lamang loob na hindi naman malayo sa katotohanan. Di ba pag ikaw ay nag-aalala o meron kang problema, parang minsan sumasakit yung tiyan mo? Marami nga dyan, pag may problema, ano nangyayari sa tiyan? Nagkaka-ulcer. So ang sinasabi dito, the Lord is so moved na yung kanyang physiology as a human being is beginning to be affected. Splanknidzomai. His bowels are being affected. Katulad ng isang magulang na nag-aalala sa isang anak, yung kanyang buong katawan ay apektado. That's how much God cares for us. Nakukuha niyo ba? Pero sa totoo lang, hindi ako makarelate. Bakit? Alam mo, pag pinag-aaralan ko ang isang talata na aking ihahain sa inyo, lagi kong pinipilit ipasok yung sarili ko doon sa teksto. Pinipilit kong unawain mismo. Pero hindi ko siyang maunawa kasi
Kahit sabihin mo splunk na, ganun katindi yung pakiramdam ng Panginoon sa pagkahabag sa mga katulad natin, nasabi niya kasi nang lulupaypay, kawawa yung mga tao. He's talking about spiritual weakness. Maraming tao ngayon, tulad din noon, na walang direksyon ang buhay ng mga tao. They're lost. Nagpapakalunod sa alak, nagpapakalunod sa mga material na bagay. Pag may problema, nagdi-depress na lang. So pag nakikita ni Jesus yun at hindi kumukonekta ang tao sa Diyos, talagang apektado siya. Hindi ko maipasok until kakaisip ko, siguro ganito ang pakiramdam ng isang magulang sa pag-aalala sa kanyang anak. At naisip ko na naman yung insidente sa buhay ng aking anak na babae nung siya ay 3 years old. Malikot to eh. So isang beses, pumunta kami dun sa bahay ng aking kapatid sa Amerika. In the middle of winter, tumalon ho yung anak ko, si Jennifer, 3 years old. Tumalon doon sa swimming pool. Eh ako nakahiga, halos tulog ako nung sinabi, parang slow motion eh. Tumalon si Jennifer! Nalulunod siya! Eh naka-jacket ho ako, nandun yung passport, nandun yung pera. Talaga yung buong katawan ko, mula sa tiyan, tumayo. Para ako si The Hulk. Tapos tumakbo ho ako, hindi ako nagubad ng damit. Talagang tumalon ako doon sa swimming pool. My whole body reacted. Why? Because I love my daughter so much. This is plank na. Ito yung word na compassion. Sa sobrang pagmamahal ng isang tao, he is mobilized into action. So tumalon ako, basta lahat ng passport namin, lahat ng dollar, tapos binuhat ko siya kasi nasa ilalim na eh. So ginanon ko siya, ako na ho nalunod. Okay lang ako malunod. Tapos pag ahon ko, sabi ng anak ko, Daddy, again? Splunk na, ha? So this is the kind of compassion na aking mababaw na maihambing when somebody is in trouble, when somebody is in danger, when somebody is sick. Many years later, yung dalawa na yung anak kong babae, pinapakita ko sa inyo kung paano ko nare-relate yung compassion and love ni God sa mga unbelievers. Okay? Nandiyan pa kayo? So isang beses, sumakay kami, namasyal kami doon sa Cebu. Sumakay kami doon sa Super Ferry. Sabi ng kapitan, punta kayo doon sa likod, tingnan niyo yung mga propeller. Nakakita na ba kayo sa likod ng barko yung propeller? Nakakatakot po. Eh nakatanaw yung mga anak ko, dalawang babae, nakahawak ako sa kanila. Talagang, naisip ko, kung may isang mahulog sa kapahamakan na aking anak, I'm not gonna think about myself. Instinctively, tatalon ako. Without a doubt. Pero natatakot ako dun sa kumukulong tubig dahil may malaking propeller. This is the kind of feeling that Jesus had for the lost. Gusto niyang sagipin ang mga tao. Siya, sabi niya, when Jesus saw the multitude, He was moved, splunk na with compassion. His whole body reacted because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Sila'y nang lulupaypay, litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Why? During that time, ang mga pastol na mga tao na dapat nagtuturo ng mensahe ng buhay ay mga pariseyo na hindi sinasagip, kundi pinapatay ang tupa. Kaya galit na galit si Jesus sa mga pariseyo to the point na tinatawag niya ang mga pariseyo na imbis na ituro ang banal na kasulatan, kanilang iniiba para sila'y magkapera. Sabi niya mga ulupong. Because of the intensity of the love of God for people, He is mobilized into action at nahahabag siya dahil sa kawalan ng maayos na pastol. That is why as a pastor, pag pinag-aaralan ko to, tulad nung sinabi sa akin ng paborito kong guro, kasi tinanong ko sa kanya, ano po ba ang pinaka-pangunahing gawain ng pastor upang mahalin niya ang kanyang kongregasyon? Ang sabi niya, you study, mag-aral ka. Pag-aralan mo ang banal na kasulatan, parang tinuturo mo sa kanila ay yung tama. Sapagkat ang magtutuwid sa tao, ang magbibigay ng solusyon sa iyong mga problema, ang maglalapit sa iyo sa Diyos, ay hindi lamang ang aking pakisama. Although importante din yun. Hindi lamang ang aking pakikipagkaibigan sa iyo. Although importante din yun. Pero ang pinaka-matinding gagawin na tulong ng isang pastor sa mga tupa ay turuan sila ng tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang maririnig mo, yun ang gagawin mo. But Jesus Christ was moved with compassion.
Maraming mga nagtuturo noon, mga Pariseo, sinasabi nila sa mga tao para sila ipatawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, kailangan nila mag-alay ng mga hayop at yung mga hayop kailangan bilhin mula sa kanila at ino-overcharge nila. Kaya pinalis ni Jesus yung templo. This is Jesus Christ. And we have the same ministry. Ang mga tao ay desperado at sila ay nagiging biktima ng mga false teachers. And Jesus Christ was moved with compassion. Bakit? Ito ang motibasyon ni Jesus. Sapagkat siya ay Diyos at ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. God is a God of love. Why would I rescue my children? Because I love them. Hindi mo na katulad ng marami sa atin, makasarili, I'm a selfish man. In process pa ako, pero mula pa ng kabataan ko, paglabas na ng mga anak ko, nung ako'y medyo bata-bata pa sa pananampalataya, instinctively, mamamatay ako for my children. And that's what God is a million times. Sabi sa unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. This is the God who we serve. Paulit-ulit sa Gospel record, sa Bagong Tipan, makikita natin na si Jesus ay punong-puno ng habag at pagmamahal sa mga tao. At yung pagmamahal na yan, nagiging galit kung sino ang nagbibiktima sa mga tao na dapat tulungan. Yung tinatawag na false teachers. They were harassed, the people they were bullied. Alam mo, maraming religion ngayon, parang pabigat sa mga tao. Pag hindi mo ginawa to, ikaw ay paparusahan ng Diyos. Kailangan sunodin mo ko. Kailangan magbigay ka sa akin ng pera. Kung hindi, ikaw'y mamalasin. People were being bullied like that. At sa katauhan ni Jesus, kasi sabi mo, pwede bang mahabag ng ganun ang isang Diyos? Di ba ang habag ay isang emosyon ng tao na pabago-bago? In the humanity of Christ, dahil siya ay sa katawang tao, yung emosyon ay yon ng mga tao ay kanyang ipinapamalas. Ang pagiging mahabagin ng Diyos ay makikita natin mula pa sa lumang tipan sa mga sinasabi ng mga propeta. Sabi sa Ezekiel 34:5, sila'y nangangalat. Ito na yung puso ng Diyos noon pa. At nilalapa ng mababangis na hayop, referring to false teachers. Sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. That is the heart of God. Siguro marami sa atin, dahil sa ating lumang relihiyon, makikita natin, God is, parang napakataas, hindi maabot. Immutable. Hindi mo maunawaan, hindi mo makita yung kanyang pagiging maawaing ganun. Pero all over the gospel, makikita natin that God indeed is a merciful God. Nung nakita ni Jesus si Maria, na kapatid ni Lazaro, na tumatangis dahil namatay si Lazaro, ito yung ating nabasa. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, when Jesus saw Mary weeping, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyan dumating, ay nalagim siya, he groaned in his spirit, at nagulumihan, he was troubled. At sinabi ni Jesus, saan ninyo siya inilagay? Nasaan si Lazaro? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Patay na si Lazaro. And what happened? Jesus wept. Can God weep? Yes. In His humanity. Bakit umiyak si Jesus nung namatay si Lazaro? Dahil ba namatay si Lazaro? Hindi, bubuhayin niya si Lazaro, di ba? Umiyak si Jesus kasi naalala niya na ang kamatayan ay dulot ng kasalanan. Nung una, nung hindi pa nagkakasala mga to, there was no sin. So ang pangunahing motibasyon ni Jesus ay ang kapatawaran ng kasalanan. At dahil maraming hindi tatanggap niyan, siya ay tumangis. Makikita din natin ang habag, ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Nung si Kristo ay inaresto ng mga Hudyo, ang mga Romanong sundalo,
upang patayin. Siguro lahat ng kasama niya ay mapapatay din kung hindi niya ipinagtanggol. Ngunit nang siya inaresto, mababasa natin sa Juan 18, ito yung nangyari. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na ako nga. Sino si Jesus? Sabi nila, ako nga. Kung ako ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito. Let this go their way. Jesus was protecting the disciples. Pinoproteksyonan niya yung mga disipulo. Bayaan ninyo sila na magsiayon sa kanilang lakad upang matupad ang salita niya. Sa mga ibinigay mo sa akin, hindi ko iniwala kahit isa. Of those whom you gave me, I have lost no one. Ano nangyayari dito? Nung inaresto si Jesus, pinoteksyonan niya ang mga disipulo. Kasi kung naaresto yung mga disipulo, malamang they walked away from the faith. Maaring sobrang tindi nung sasapitin nila, yung pananampalataya nila ay bibigay. Ito yung maaalala natin ang verse sa Corinto na sinasabi, there is no temptation given you but such as is common to man, that God will not give you a temptation that you cannot overcome, which is only common to you. Ito yung tinatawag natin na calibrated trial. Hindi pa nila kaya ang ganyang pagsubok, so iwanan nyo sila. Huwag nyo silang damputin, ako lamang ang damputin nyo. So even today, the Lord Jesus Christ protects us. Sabi niya siguro, hindi kaya ni EJ ang ganyang pagsubok. Pabayaan mo muna siya. Even si Job, di ba? Nung susubukan ni Satanas, sabi ni Lord, hanggang dito ka lang. That is the mercy of God towards His people. Nung si Jesus ay nakasabit sa krus, ang inisip niya ay ang kanyang ina, si Mary sa John 19. Bago siya namatay, ibinilin muna niya si Maria kay Juan, kay John. So even when he was dying, he had compassion on his mother. At makikita din natin sa Mateo 18, yung hari na nagpatawad sa limpak-limpak na utang ng isang alipin at siya'y pinakawalan, that king is God na nagpapatawad sa kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ba't natin pinag-uusapan lahat? You need to know your God. Kasi marami sa atin, naririnig natin, si Jesus ay ganyan, si Jesus ay... Pero hindi mo na, you have to study God's action on earth. Sapagkat kung paano siya naawa sa mga disipulo at nilimitahan ang pagsubok na hindi nila kaya, ginagawa din niya yan sa iyo. Kung paano si Pastor EJ mahabagin na ikakamatay niya yung pagsagip sa kanyang anak, do you think God will not die for you? Well, He did. At dapat yan ay isa puso natin. Sapagkat mula dyan, lalago ang ating pananampalataya. Noong unang panahon, at naniniwala ako ngayon din, ang mga tao ay naghahanap ng gantong mga pag-aaral. People want to know God through His Word. People desired good preaching, but there were few good preachers. Maraming preachers, nagpipreach para sila'y maging sikat, para maging katanggap-tanggap. This is hard preaching. Isipin mo, iniisa-isa natin to. Kaya nagpapasalamat ako na hindi pa kayo maalis. Hindi pa kayo natutulog. Tulog ka na ba? But this is truth that really makes you grow. Sabi sa Bilang 27:17, sino ang mangunguna sa Israel? So even before, nangangailangan na ng mga mamumuno sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapastor sa kanila, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ni Moses, sino ang mangunguna sa Israel upang ang iyong sambayan ng Diyos, ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol? At sino ang ibinigay ng Panginoon na preacher ng Israel after Moses? Joshua, na sinabi, you will meditate on my word, what? Day and night. So even Joshua was into exposition of the word. Importante sa Diyos ang kaligtasan ng kaluluwa. Nahahabag ang Diyos sa puntong siya ay nababagabag dahil sa mga makakasalanang tao na winawasak hindi lamang ang kanilang katawan, kundi ang kanilang kaluluwa. Ang pinakamatinding habag na dapat ipamalas ng isang Kristiyanong katulad natin ay habag sa mga kaluluwang wala kay Kristo.
Nandiyan pa kayo? That is the compassion na dapat mong diligan. Yang habag sa mga kaluluwa na hindi nakakakilala sa Diyos ay ang pinakamatinding karakter na dapat makita sa mga Kristiyano. At yan ay dapat ipanalangin natin. Sana Lord, hindi ko sabihin sa aking sarili na ako'y okay na, maliligtas na ako, at kinalimutan ko na yung mga nakapaligid sa akin. Nung bagong dating kami dito sa Pilipinas ng aking misis mula sa Amerika, 1993. Nung panahon na yon, meron kaming dinadaanan na tambakan ng basura. Ngayon, wala na doon. At tuwing hihinto kami doon, may mga kumakatok na mga bata, na mga hubad. Eh dahil galing kami sa Amerika, awang-awa kami. At binibigyan namin ng pagkain at ng pera. Pero sa dinadaanan namin yon araw-araw, after a while, hindi na habag. Inis na. And I told my wife, nadidesensitize na tayo, yung habag natin nawawala na. Nasasanay ka na. So ipanalangin natin that God does not take away the compassion. And I think God answered that prayer kasi by the end of 1993, matapos ko ipanalangin yun, na Lord, give me compassion like you have compassion. Bigyan mo ako ng habag katulad ng pagkahabag mo sa amin. Nung matatapos na yung taon na 1993, nilapitan ako nung aking mga tao kasi nag-i-import kami ng mga materyales galing sa ibang bansa. At a lot of times, nakaabang yung aming mga truck sa pier ng madaling araw. Sabi niya, Sir, kagabi na nung kami napadaan kami sa Luneta ng madaling araw, hindi ka maniniwala sa nakita namin. Mga street children, doon sa Luneta, doon sa grandstand, mga 300, puro bata, mga kabataan. Oo, talaga? So, I was curious, how can there be 300 street children in one place? So, kinabukasan, pumunta ako doon. Tumayo ako sa grandstand, 2:30 in the morning. Grabe yung amoy. Ibang klase yung amoy. Doon na sila umiihi, doon na sila nagsi-CR, doon na sila kumakain. At sa araw, umaalis sila doon. Tumayo ako doon and the Lord said, nagpray ka, no? Hindi ko narinig, sa isip ko lang. Nagpray ka ng habag. Kaya talagang naisip ko na these children could be my children. Yun yung susi. That's why I'm into street ministry. Alam nyo, meron tayong street ministry, di ba? Kasi ipinasok ng Diyos sa puso ko yung habag sa pamamagitan ng pagkoconnect niya doon sa mga kabataan doon na nai-imagine ko mga anak ko. In fact, no isang beses, may lumapit sa aking nanay, may anak siya, na payat. Ewan ko, for some reason, parang inisip ko, tatanungin ko yung pangalan ng bata. Anong pangalan ng anak mo? Kawawa naman, payat na payat. Hinang-hina. Ang pangalan ng anak ko ay Jennifer, which is the name of my daughter. So talagang kinilabutan ako. Kasi yung pagmamahal ko sa anak ko, nalilipat. I can imagine na that is my own daughter. So ang ginawa ko nung araw na yon, pinasakay ko sa sasakyan ko, yung buong pamilya, tapos dinala ko dun sa factory namin sa Parañaque, and I gave the dad a pedicab, nagbebenta-benta siya. Ba't ko sinasabi to? Alam ko hindi nyo na i-connect si Pastor EJ, nagkukwento nung kanyang ginagawa, nagmamalaki. Hindi, kasi I've been preaching here for many years, halos hindi ko minimension yung mga ministry. Sinasabi ko lang sa inyo that Jesus Christ wants us to have compassion on those whom He has compassion for. At yung ministry na yon, nakita ko yung mga bata, kinabukasan, bumalik ako, may dala na akong 2 sakong tinapay. Papakain ko lang. 2 sakong tinapay, binili ko. 50 cents each doon sa bakery. Pagbalik ko kinabukasan, wala na doon. Sabi nila kasi nanguhuli mga pulis, pero naandyan lang yun sa tabi-tabi. So sabi ko doon sa mga kasama ko, tawagin nyo. At maya-maya, ito na, mga 100 bata, at meron mga medyo may edad na rin, kumakain sila. Tapos nakatayo ako doon, nasa bulsa ko yung daily bread. Pwede ba mag-share na rin ako ng gospel? O sige! That ministry started 1 week. The following week, we came back. And after 10 years, that ministry became from 100, 300, naging 8,000. And in 50 sites all over Manila. So yung factory namin, nagpagawa na ako ng panaderya, hindi na amoy gamot, amoy ensimada. Because we used to break 8,000 pieces of bread per week and preaching and teaching the gospel. Ang point ko sa inyo, hindi ako.
Pag pinanalangin mo sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng habag, God might just use you. At marami dito, produkto ng ministry na yun. Kasi that was 1993. Ngayon nakikita niyo yung mga bus, yung buses natin. Kasi every week, I still have men going around the community. Teaching, preaching, feeding, and helping. Why? Because God gave me compassion through my daughters. Alam niyo, pag nasumpungan niyo yung ganyan, ipinalangin mo. Yung iba, natatakot manalangin, give me a ministry. Naku, wala na nga akong pera. Pero alam mo, listen to me, pag binigyan ka ni Lord ng ministry, na angkop sa personality mo, yun yung kagalakan na hindi mo mawari. Yung pagsashopping sa SM, yung pagpagliw-aliw, yung mga sport, nakakalibang yan. But unless you find the ministry of compassion to the lost souls of this world, hindi ka talaga magiging maligaya bilang Kristiyano. Because God created you for a particular ministry. Sa Ephesians 2:8, basahin nyo, 2:10. God created you for good works, ministry that was established, na inassign na sa'yo bago ka pa ipanganak. Basahin mo Ephesians 2:10. Before the beginning of time. At pag nahanap mo yan, ako, teaching and preaching. Because He gave us that example. Meron tayong punong ministro, ang Panginoong Hesus. Tawag na pinakapunong pari, na bumaba dito upang maramdaman niya ang ating dinadanas. At dahil dyan, ang habag niya sa atin ay gano'n na lang. Sabi sa Hebreo 4, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. The Lord came down para maramdaman niya yung nararamdaman natin. At pag tayo sinagip niya, yung araw-araw na pagpapatawad niya sa atin at pagtulong niya sa atin, ipapasa natin sa iba. Parang pulubi, nakahanap ng tinapay, sinasabi lamang sa kapwa pulubi kung saan niya nakita yung tinapay. That's the Christian compassion. Pag hindi mo nasumpungan yan, you will miss out. Pangalawa at huli, nakita natin ang kanyang habag at ngayon, ito yung cambio niya. Nakita niyo yung aking gawa, ang aking habag, ang aking pagtuturo, pagpapagaling. Ba't ko pinakita sa inyo yan? Kasi you will also do the same. Not the healing, but the preaching. Pagkakalap ng magandang balita. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin. Nakita niyo yung aking ginawa. Ngunit kakaunti ang mag-aani. Yung spiritual need ng mga tao, ng mga desperado, yan ang kanyang sinasabi dito. So, iniba niya yung metaphor o yung paghahambing from shepherding to harvesting. At ito yung sinasabi natin na motibasyon niya sa pagbiministeryo at dapat din nating maging motibasyon. Hindi lamang sa pagtulong, kundi dahil kailangang masagip ang mga tao. So pag sinabi mong the harvest, pag sinabi mong the harvest is plentiful, anong iniisip mo doon? Yung napakaraming aanin. Iniisip mo, di ba, the harvest for lost souls, yung tatanggap kay Jesus, di ba? Yung ani ng mga mananampalataya. Di ba, yun ang iniisip mo? Tama yun, pero meron pa siyang isang katotohanan. The harvest, ang ani, ay hindi lamang tumutukoy sa pag-aani ng mga maniniwala. Sinasabi ni Jesus, kailangan magmadali, kailangan maging compassionate, kailangan magtrabaho, kailangan ng mga manggagawa, sapagkat ang ani ay hindi lamang ani ng mga maniniwala at pupunta sa langit, meron ding, there is also a harvest for the damned. Sa Isaiah 17, yung harvest talks about the harvest of death. Sapagkat sa huling panahon, merong harvest, but not unto heaven, but unto hell. Kaya yung compassion niya, ganun na lamang. Maraming nakapaligid sa atin. Sino dito pupunta sa langit? Taas ang kamay. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Ang dami nakapaligid sa atin na pag nag-rapture ng, ano ba ako matatapos? 4:31. Pag nag-rapture ng 4:31,
A lot of the people you know are going to hell. Did you know that? Meron ka bang splank na? Meron ka bang habag? Na ang tatay mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, ang kapitbahay mo. Okay na yung kapitbahay. Suplado yun. Hindi, biro lang. Ay pupunta sa impyerno. You must have compassion. It is a harvest for salvation and damnation of souls. Sapagkat merong katapusan ang panahon ng pangangaral. At pagkatapos niyan, ang paghukom. This is the motivation of Christ. Ito ang motivation ni Jesus. At dapat yan din ang iyong maging motivasyon. Sapagkat mag-aani ng kamatayan para sa kamatayan ang mga hindi maniniwala. Sabi sa Lucas 19, at nang malapit na siya, si Jesus, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Iniyakan niya yung bayan na sinabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana, naniwala ka sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Pakikipagsundo sa Diyos. Dadapwat ngayoy, pawang nangangatago na sa iyong mga mata. If you had known, especially in this day, the things that make for your peace, the gospel. But now, ito yung judicial hardening. Yung mga taong tanggi ng tanggi, but now, they are hidden from your eyes. So may mga tao na sasabihin ni Lord, sapat na. Narinig mo na lahat. Nakita mo na mga mirakulo. Narinig mo na ang ebanghelyo at tanggi ka ng tanggi dahil sa pagmamahal mo sa iyong kasalanan. Ngayon, I will give you judicial blindness. Parang sabi niya, that's enough. Can you imagine kung yung anak ko ay maganon ni Lord? Tama na. Hindi ka na maniniwala. I shut you out. And that should drive us to evangelism. Kung hindi, hello? Hi? Kung hindi, kung yung isip mo ngayon nasa SM na, anong pinagsasasabi nitong pastor na to? Hindi ko mawari. What are you talking about? I'm talking about what's going to happen to everybody. The judgment. Yung ani. Na lahat ng tao, sooner or later, hahanap, langit o impyerno. And that should drive you to compassion. Pag hindi, you pray to God, Lord, hindi sumisipa. Alam ko, ligtas ako, nagpapasalamat ako, but I do not care about lost souls. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, I'm being honest with you, Lord. Huwag mong isisigaw to, baka marinig ka ng kapitbahay mo. Tahimik ka lang, pray ka lang, Lord. Lord, sa totoo lang, wala, no compassion. Walang habag. Wala akong pakialam. Please help me. Pwede mo panala. To me, that's a prayer that honors God. I don't have your heart. Nakita ko kung paano ka tumangis. Ako, hindi ako tumatangis. Can you help me? Kristiyano ba ako, Lord? Nandiyan pa kayo? Because I tell you, pag isinwitch on ni Lord ang habag sa'yo, at ikaw ay nagsimulang maglingkod sa Kanya, masusumpungan mo ang kaligayahang hindi mo mawari. The joy that surpasses all understanding. Because that is our commission. So this is the commission. Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. At kailangan gamitin ko kayo na aking mga iiwanang mga tagapag-ani. May babasahin ako sa inyong 2 talata na sa una siguro iniisip mo, ito'y patungkol sa mga hindi Kristiyano na paparusahan. Pero itong babasahin ko sa inyo ay patungkol sa mga Kristiyanong katulad natin. Ngunit, walang pakailam doon sa mga taong binuwisan ni Jesus ng buhay at hinihikayat niyang magbago. 2 Corinthians 5:10. We must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Some of you think that is a verse for non-Christians. That is a verse for Christians. This is the judgment seat of Christ. Sa huling panahon, may 2 paghukom. The judgment seat of Christ and the white throne judgment. Nandiyan pa kayo?
Yung judgment seat of Christ or Bema Seat judgment, ito yung unang paghuhukom. Lahat ng humaharap doon, Christians lahat. At tatanungin niya, EJ, ang dami kong ipinarinig sa'yo. Ang daming kaawaan na ipinamalas ko sa buhay mo. What did you do? Nag-evangelize ka ba? Umani ka ba? Yung white throne judgment, yung huli, yun yung pinakahuli. Lahat ng haharap doon, parang sentensya na lamang, nalitis na. They're all going to hell. Pero ito ay para sa atin. Ang mawawala dito, hindi kaligtasan, kung hindi yung gantimpala at puri ni Jesus. EJ, ang dami mong narinig. Ni hindi mo man lang naseran yung kapitbahay mo. Ni hindi ka man lamang nag-spread ng tracts. Kaya sinabi, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. This is the judgment for believers. Para sa gantimpala, for the reward. Natatanggap ng nararapat ayon sa mga gawang mabuti o masama. Ano yung masamang gawang tinutukoy dito? Hindi yung masama na pupunta sa impyerno, kung hindi. Apathy. Yung naligtas ka, but you refuse to help save others. Parang yung nalulunod, tinapunan ng salbabida, pagkaahon niya, ang bilin sa kanya, ipasa mo lang yung salbabida. Ay, wag na lang, tinatamad akong ipasa. No compassion, no mercy. Ewan ko kung anong gagawin ni Jesus. But definitely, our reward will not be there because our compassion cannot be seen. At ang huling verse, sinasabi, kaya idalangin ninyo sa may ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Hindi pa ito yung Great Commission. This is the commission to pray. Binubuhos ko yung buhay ko sa simbahan na to. Nakaka-high blood pressure na ako. Sana, ipasa nyo. Sana, yung tao na sasabihin ni Lord, kaibiganin mo yan. Tapos imbitahan mo. That's it. Kaibiganin mo. Huwag mo supladuhan. Imbis na supladuhan mo, kaibiganin mo, tapos invitein mo sa D-group. Sapagkat may mga tao na dadalhin sa'yo. Inahanda na ni Lord. Hinog na yan. Pag nakarinig yan dito, kakasanayan, hindi mo inimbitahan. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Yung kinakainisan mo, mahabag ka doon. Kasi nung hindi ka pa Kristiyano, ganun ka, pasaway ka rin. Sabi mo sa katabi mo, dati pasaway ka rin. Sabi mo. Sumagot ka, hanggang ngayon ikaw pasaway pa. Kristiyano ka na. Di ba? When we were not believers, buti na lang. While we were yet sinners, Christ died for us. Yung kinuwento ko sa inyo, na bakit nagsimula ako ng ministry. Actually, this is the first time I'm actually sharing this na medyo mahaba, yung ministry. Itong ministry na, actually 20 years na eh. 93. It's now, ano bang date ngayon? 2013. So, we've been doing ministry. Actually, after 20 years, ngayon ko lang talaga sinishare siya na medyo mahaba-haba. And I did not plan to do that. Pero nagsimula yan kasi, kinuwento ko na sa inyo, nung medyo bata ako, nalulung ako sa inom, sa droga, at merong mga Christian na naging mabait sa akin. Si Kuya Demi, si Gail, yung mga youth camp teachers ko, kahit yung principal ko na Christian. Super pasaway ako, pero ang bait nila sa akin. And I think because they're praying for me. Kaya nung pumunta ako sa Amerika na talagang tumawag na ako sa Panginoon, nasa military na ako. At nung naging interesado na talaga ako sa pagiging Kristiyano, the Lord had me promoted in the military. I was very young. I was assigned, 45 American soldiers was put under my supervision. At karamihan doon sa mga Amerikanong sundalo na yun sa US Air Force, talaga nahabag ako sa kanila kasi parang ako sila. Batang-bata pa, they're fresh out of high school, mga mangingino, mga talagang ang buhay nila nasisira. Malapit na ma-kick out sa military. Kaya ang ginawa ko, I started the ministry by
yung tinatawag ko na Pizza Thursday. Sabi ko sa mga tao, hindi ko kayo pinipilit, pero yung mga namumroblema sa inyo, you come lunchtime, Thursday, free pizza. So yung mga kabataan na yun, unti-unti silang umattend ng Bible study. At alam mo, yung mga sanggano, after a while, nagbago sila, naniwala sa Bible, and they became our best soldiers. Biglang nag-excel. So parang sabi ko, ang sarap pala, na pag kinahabagan ka ni Lord, dinalang ka ng tao, nahabag ka, at inilipat mo, yung ginawa sa ni Lord, through other people, ginawa mo rin sa iba. So I told the Lord, sabi ko, Lord, kahit nasa military pa ako, I want to be in ministry. A short time after that, pinauwi ako ng aking tatay to take over our business. And siguro mga 2 months lang, pumunta na ako ng Luneta. Kasi, pinunlaan na ako ni Lord ng habag sa kapwa akong kinahabagan. Naunawaan niyo ba? At ginamit niya yung aking pagmamahal sa aking mga anak para matulungan ako ipagpatuloy ang ministeryong iyan. At dahil dyan, ang Integrity Ministry ngayon, we teach around this area. Kaya ako nagpastor ng CCF kasi we were teaching, pero sabi ko, pag naturuan mo, wala silang pinupuntahang simbahan. Kasi karamihan ng simbahan hindi tumatanggap ng mahirap. Kaya makikita mo, dito, hindi mo alam kung sino mahirap, kung sino mayaman. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Baka ba mayaman o mahirap? Hindi mo alam, di ba? And I think that's the best thing. Sapagkat si Lord, remember, He was going around. Poor, rich, doesn't matter. At dahil dyan, may mga businessmen, only a few years ago, said, ba't mo ginagawa yan? Sabi ko, hindi ko alam eh. Basta ako, I started ministering to the people that God brought to me. Sabi nila sa akin recently, we have built enough funds to plant 500 churches nationwide. Bibigyan ka namin ng capacity to hire 200-300 pastors. Huwag ka mag-alala, susweldohan natin lahat. Enough funds to plant churches. So itong ating pagre-record ng Matthew dito, it's because we're planting the churches. Pag wala pang pastor, binibigay ko muna yung CD. And last week, we deployed that nationwide. There are some people here, sitting here, nakikita ko yung isa, sabi ko, mag-preach ka na doon sa Binyan. Kasi kailangan ng mga pastor. Why? It started when I asked God that I get compassion. Yung habag mo, Lord, ilipat mo sa akin. That's a dangerous prayer. Pero hinihiling ko sa inyong lahat, pag uwi nyo, ipanalangin mo, Lord, sana may daling ka sa akin tao na mahabag ako dahil hindi siya nakakakilala kay Jesus. And watch God work in your life. Aminin mo, wala yung habag. And then pagka-amin mo, ito yung tinatawag na, blessed are the poor in spirit. Mapalad ang mga nahahapis at nagsasabing sila ay aba. Aba ako sa kabutihan, aba ako sa habag. Give me compassion towards others. Kasi ako, alam nyo, high blood na nga ako eh. Pero, sabi ko, hindi ko nabibiruin yung, ang gusto kong kamatayan, pagkatapos ng sermon, in Jesus' name we pray, amen, tung! Patay. Hindi ko na bibiruin yun. Pero sabi ko sa inyo, I will keep doing what I'm doing, sapagkat pag nasumpungan mo, gawin ang ginagawa ni Jesus, makikita mo talaga ang ibig sabihin ng mabuhay. So the Lord was compassionate, at sinasabi niya sa akin, at sinasabi sa inyo, ngunit kulang ang mga kasama kong mag-aani. Can you pray to God that you become one of those harvesters? Even to 1 soul, 2 soul. Para pag uwi nating lahat sa langit, sasabihin niya, well done, mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ehemplong ibinigay ninyo sa pagbaba nyo dito sa lupa. Salamat sa iyong motibasyon na ang pangunahing dahilan ay ang inyong habag sa amin. Kung hindi ka nahabag sa amin, dapat po kami talagang dalhin sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan. At kung paano ka nahabag sa amin, sana Panginoon, kami tumugon sa iyong hamon na maging co-harvesters mo, co-laborers for the gospel. Sana ang bawat isa
na nakikinig ngayon ay magkaroon ng habag sa mga taong gusto mong dalhin sa kanilang buhay. Sana hindi kami maging suwaildian at sana makita namin ang kaligayahan na dinudulot ng pagsunod sa inyong komisyon. We thank you for our church. We thank you for the freedom that we can preach like this. At sana, Panginoon, lahat ng amin narinig ay magsilbi upang maluwalhatian ang inyong pangalan sa bawat isa sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming mahabaging tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. At lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.